Good morning mga kapatid. At ngayon po ay July 17 na, 2025. At ngayon po ay araw na ng Thursday. At sa ating pagpapatuloy sa ating daily devotion, tayo po ay muling dadako sa talata mula po sa Matthew, sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po ay mula sa popular verse, Matthew 11:28. At ngayon po tayo ay pag-uusapan po natin yung talatang ito at pamagatan po natin unshackled, embracing divine rest. Paano nga ba natin makukuha ang divine rest na ito? Paano tayo makakawala, o ma-unshackled o ma-break yung chain na ito? At ngayon sa ating pagpapatuloy, muli tayo ay sasamahan ng aking wife, ang aking partner, para sa pagbabasa at pangunahan tayo sa pananalangin para po sa pag-aaral natin ng talatang ito. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa Matthew 11 verse 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha na ang inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na meron kami ngayon, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na paggabay sa bawat isa sa amin. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kalakasan ng katawan upang mapaglabanan namin ang hamon ng buhay na aming kakaharapin ngayong araw na ito. Ganun din sa aming mga kalusugan, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kagalingan kung kami man ay nakakaramdam ng mga sakit, Panginoon. Maraming salamat po, at sa aming mga pinansyal na pangangailangan, Panginoon, alam po namin ikaw po ang magpo-provide. Ikaw po ang great provider namin, Panginoon. At alam po namin na kung ito man po ay nararapat sa amin ay ibibigay mo, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ang knowledge at wisdom na pagkakaloob mo sa aming pag-aaralan ngayong umagang ito. Bigyan mo po kami ng sapat na kaalaman upang maintindihan namin ang iyong mga salita na gustong ipaunawa sa amin at aming magamit sa mga susunod na araw, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at ganun din sa mga may sakit na nakakaramdam sa kanilang katawan ng kabigatan. Alam po namin na ikaw po ang papagaling sa kanila. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay aming tinataas sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Purihin natin Panginoon Diyos, mga kapatid. At muli sa ating pag-aaral, ang verse na ito, very popular. Basahin ko lang po ito sa Amplified. Sabi doon, "Come to me who are weary and heavily burdened." It means, ito po ang sinasabi po rito ng ating Panginoon Jesucristo. Ito yung mga religious ritual, that provide no peace. May mga religious ritual ba tayo na para bang nagpapabigat, Pag mga religious ritual, yan po yung mga ginagawa natin religiously na akala natin ay parang ito yung daan, para tayo ay magmukhang banal, o sabihin natin para makarating tayo sa langit. Lagi po natin tatandaan ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Kaya mismo ating Panginoong Jesucristo nagsabi nito, "Come to me all who weary and heavily burdened." Sabi yun, yung mga burden sa mga religious ritual, that provide no peace. Kaya nga po, sa lahat ng ginagawa natin, ito po yung paalala ng Panginoon, hanapin natin yung kapayapaan. At katulad nung topic natin kahapon, yan din yung paalala sa atin ng Panginoon. Meron ba tayong kapayapaan? O sumusunod lang tayo dahil yan yung ating inaakalang tama religiously. And sabi doon ng Panginoon, "I will give you rest." It means refreshing your soul with salvation. At tunghayan po natin ang pag-aaral na ito. Dahil sabi nga po, noong panahon ng ating Panginoong Hesus, ang mga Hudyo ay nabibigatan sa mga religious legalism, masyadong legalist,
doon nagbibigay na ng pabigat, ano, sabihin mabibigat na utos ng mga Pharisees, no, halimbawa mga 600 o more than rules, no, sa araw ng pamahinga o araw ng pagsamba, no, na parang ito na yung ginagawang connection natin sa ating Panginoon Diyos, no, na parang kailangan gawin mo ito para magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, no. Pero walang kapayapaan, there's no peace. Tandaan po natin, isa sa mga bunga ng ating Panginoong Hesus ang kapayapaan. Kaya nga po, pag wala kang kapayapaan sa bagay na yun, kailangan nating hanapin yung kapayapaan na magbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya nga, kahit tayo po, sabi natin, mga born-again Christians, sa ngayon, madalas po tayong mahulog sa parehong bitag. Maling kaisipan, no? Kahit na tayo'y, masasabi natin, we are saved by grace, no? Doon sa Ephesians 2 verse 8, ano ho? We are saved by grace, sabi doon, di ba? Mga, sabihin na natin, may mga nakakadenang maling pananaw sa buhay natin, no? No, kailangan po natin, ano po 'yon, yung mga kadenang 'yon, no, na kailangang mawala, no? Ano po 'yon? Yung kaisipan po ba na kailangan po mag-perform para ma-please si God, no? Isa nandun tayo. Alam natin na mas spiritual tayo kapag palaging nasa church activities o maraming Bible verses na na-memorize, no, o laging busy para kay Lord. Minsan nandyan tayo sa kaisipan na yan. Pero ang totoo, hindi po natin kayang bayaran ang performance ng biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, sapat po ang biyaya ng Diyos sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga po sabi niya doon sa Galatians 3, verse 3. Ano ho? Mag-skip na ako dyan. Galatians 3, verse 3. Yeah. Talagang napakahangad ninyo, nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon nais pa ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling lakas. Yun. Sabi doon, ng Galatians 3 verse 3, talagang napakahangal ninyo, sabi niya doon, no? Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon nais pa ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling lakas, no? Parang nasa kama ka na, bumalik ka pa sa banig. Parang ganun yung kawi ka doon, ano. Sandali, nandun ka na sa espiritu Bakit babalik ka pa doon sa mga maling kaisipan, no? Ibig sabihin na ang paglilingkod natin ay nakabase doon sa grasya ng Panginoon Diyos. Alam natin, there is conviction, not condemnation. Papasok ulit tayo dyan. Condemnation versus conviction. Tandaan po natin, hindi binibigay ng Panginoon ang mga bagay nito para makondemn tayo, kundi magkaroon tayo ng conviction. Ibig sabihin, kung ang conviction ng Panginoon, malinaw yung conviction sa ng Panginoon na gawin yung bagay na yun, no? Nagkakaroon ka ng kapayapaan. Nakikita mo yung provision, no? Kahit sa panahon na parang akala mo, ay, paano mangyayari to? Imposible. Yan po yan. Pero malakas ang conviction sa ng Panginoon. Kailangan gawin ko ito. That is conviction, no? At ito po yung minsan maling pananaw natin na kailangan natin mag-perform para ma-please si God, no? Yes, sa paglilingkod sa Panginoon, it's a privilege, no? Pero kung wala tayong conviction na gawin yun, parang condemnation lang, dapat gawin ko ito, ganyan. Hindi po tayo magkakaroon ng kapayapaan. Ikalawa, yung parang feeling natin na kapag nagkakasala tayo, baka i-disown ako ni Lord, no? O parang baka itakwil ako ni Lord, no? Again, hindi po ito lisensya para magkasala. Pero sabi nga, pag tayo nagkakasala, lumapit tayo sa Panginoon. Hindi yung parang takot na takot tayong magkamali. Kaya nagiging prisoners of guilt tayo kahit na may gospel na sinasabi sa atin doon sa 1 John 1:9. Ano po yun? 1 John 1:9. Subalit kung ipapahayag natin na Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Sabi nga, nandun po yung confession. Confession sa Kanya. No? Pag nagkasala tayo, lapit tayo agad sa Kanya.
No? Minsan takot na takot pa tayo. Lord, naku, nagkamali na naman ako, Panginoon. Lapit tayo, Lord, paano ko ba maaalis ang kasalanan ito sa buhay ko? Paano ko ba mapaglalabanan to? Pagkalooban mo po ako ng kalakasan na hindi ko na magawa mga bagay nito. Minsan tuturo niya sa iyo no? Na minsan nasa maling grupo ka. Minsan nasa maling barkada ka. Minsan nasa maling lugar ka. No? Kung mag-alala, tiisin mo lang yan. Gagawa ko ng paraan. Minsan ganun. Minsan sa buhay natin, natatakot tayo. Bakit tayo tinanggal ng Panginoon Diyos sa trabaho o sa isang lugar? No? Minsan, redirection niya ng Panginoon. Dahil ayaw ng Panginoon Diyos na mas magkasala ka pa. Dahil sapat yung biyaya ng Panginoon Diyos sa lahat ng bagay. Na kung ating iintindihin lang, ang gusto ng Panginoon, mabago ang buhay natin. Ano pa? Yung serving, no? Nagiging spiritual value siya. Na ano man yung ating ginagawa, parang, kumilos ako sa Panginoon. Ito yung, parang ganon. Yes, that is true. But, sabi nga, pag nakabase tayo sa mga bagay na yun, na nakikita natin, minsan, nag-overcommit tayo sa ministry. Yung para bang, sige po, ako po, no? Parang yung overcommitment. Yung kahit hindi mo kayang gawin, no? Again, yes, maaaring hindi mo talaga kayang gawin, pero ang alam ng Panginoon Diyos yung commitment mo sa puso mo. Ibig sabihin, yung pag nag-overcommit ka na, no? Overcommitment ka, nag-yes ka, pero hindi mo naman pala talaga kayang gawin o hindi mo talaga gagawin. Parang nagpapakita ka lang na based on your performance, ay sige ako, kasi pastor ako kailangan ako. That is overcommitment sa ministry. Nakalay mas mahal ka ni God kapag lagi kang nasa front line. Hindi po ganon. Lahat ng pagpapagal natin sa Panginoon, hayag o hindi nakikita, yan po ay kita ng Diyos. Hindi man nakikita ng tao, minsan hindi ka na-appreciate ng tao, minsan hindi ka walang affirmation, no? Dahil hindi naman parang mas sa tingin ng iba ay hindi mas importante, no? But the thing is, nakikita ng Panginoon Diyos, no? Halimbawa, ikaw ay nagayos ng mga gamit sa church, pinunasan mo, hindi nakikita yan yan yung mga hindi nakikita. Yung inayos mo yung mga gamit, nag-ayos ka ng mga bangko, naglinis, nagwalis, hindi nakikita yan. Mas nakikita yung mag-worship ka. Mag-worship ako yan. Paglilingkod yan sa Panginoon. And that is serving na nakikita natin na parang nilalagyan natin ng spiritual value. Tandaan natin, lahat ng ginagawa natin sa church ay spiritual value sa Panginoon. Kasi alam ng Panginoon Diyos yung puso natin na pag ang ating paglilingkod ay inilagay natin ng buong pagmamahal at pagsuko sa Panginoon. Yun ang kinakount ng Panginoon. Yun ang binibilang ng Panginoon. Hindi yung lagi ka lang nasa front line, no? Pipreach ka, worship leader ka. Hindi lang ganoon. Alam ng Panginoon Diyos every single detail in your life. Kaya nga, napakahalaga po nito na sabi ng Panginoon, carry my yoke. Sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin, no? At magaan ang aking pamatok na ito. At madalas, nakakalimutan po natin, no? Yung kwento ni Maria at ni Marta. Kilala po ba natin yun? Yung mas pinili ni Maria ay mag-rest sa paanan ni Jesus. Papuntahan po natin yun sa Luke 10, verse 38 hanggang 42. Dumalaw si Jesus kina Marta at Maria. 38. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Maria. 39. At ang kapatid niyang si Marta. Si Maria ay naupo sa paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. 40. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at dumaing. Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng mag-isa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. 41. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta,
Nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. 42. Ngunit iisa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi alisin sa kanya. Aalisin. Hindi aalis. Aalisin sa kanya. Okay. So dito makikita po natin yung uri ng paglilingkod. Bakit kinasiyahan ng Panginoon? Kasi nga, malapit na pong mamatay ating Panginoon Kristo. Physically, yun na lang yung, sabi nga is, pagkakataon na yon na makita siya physical upang makita natin yung presensya. Kaya nga po, napakahalaga ng presensya ng Diyos. Yung presensya ng ating Panginoon Diyos na ito, no? Na minsan nakakalimutan natin na, okay, basta ako'y gagawa, no? Gagawin ko yung ihanda ko yung mga, yes, which is good. But the thing is, ang gusto kasi ng Panginoon, na sa lahat ng ating ginagawa, involve natin siya. Lahat ng ating mga sabi nga, kasi kung tayo ay mananahala sa sarili natin, mapapagod tayo. Kaya mapapansin natin ang iba na naglilingkod sa Panginoon, hindi nila nakikita yung crest na ito. Kung bakit mayroon din naman ng mga tao na talagang walang kapaguran sa paglilingkod sa Panginoon, no? Ay dahil nakikita nila ang rest na ito. Kakaiba, no? Bakit? Kaya natin nakikita yung patuloy na paghayo sa Panginoon, patuloy na in spite na meron din silang mga trabaho, pero hindi sila napapagod. Bakit? Kasi nga, nandito yung rest ng Panginoon. Na sa panahon na kinakailangan natin ng, alam niyo, pinaka mabigat na sabihin natin, this is my own experience. Yung mag-skip tayo sa gawain kasi napagod tayo sa paggawa. Again, meron tayong mga hindi maiiwasan, yung talagang nagkasakit tayo na hindi natin kayang umattend. Pero kung sabihin natin ay kaya naman, hindi naman tayo na-hospitalize, no? Sabihin natin, bakit hindi? Alam nyo, ang kapayapaan o ang lakas ng Panginoon, no, na ibinibigay sa atin ay yung pananatili sa Kanya. Na kung makikita natin dito sa istoryang ito, mas pinili ni Maria na umupo sa paanan, no, ng ating Panginoong Hesus para makinig. At tinayaan niya si Marta na sabi nga ay aligaga, pero pagod na pagod, pero masakit no, siya pa napagalitan, no, sa ating sarili kung ating i-internalize yung talatang iyon. Bakit? Kasi nga she performed. Nag-perform siya, hindi niya nakikita yung kahalagahan ng presensya ng Diyos sa buhay. Kaya nga, saan mang ating ginagawa, mga kapatid, no, napakahalaga po ng presensya ng Diyos. Kaya nga kung tayo minsan, halimbawa, nagluluto tayo, nagtatrabaho tayo, allow ourselves na nakikinig tayo ng worship song. Kasi doon nakikita natin, nararamdaman natin yung presensya ng Diyos. No? Na nakikinig tayo ng mga podcast, ng mga preaching. No? Doon natututo tayo, nararamdaman natin, totoo ka nga, Panginoon. I-try po ninyo. Ako, when halimbawa, ako po may mga ginagawa, may mga pinag-aaralan. I want to be honest with you, magulo po ang aking pag-aaral kasi hindi ako makapag-aral nang wala akong pinakikinggan. Mas gusto ko yung maingay, mas gusto ko yung may pinakikinggan akong worship. Pag ako po na minsan nagawa ng preaching, yan aking ginagawa. Nakikinig ako ng preaching, habang nakikinig ako ng preaching, yan, nagagawa ako ng preaching, nakikinig ako ng worship. Mas gusto ko yung ganon, or nakikinig ako ng mga podcast preaching. Why? Kasi I don't know, kasi ganon ako ganon ako. Pero yung iba naman gusto. Meron naman gusto talagang tahimik. Minsan may ganon moment din na gusto mo lang din tahimik. Pero why? Ano po yung pinupunto natin dito? Ang pinupunto natin is we need the presence of God sa lahat ng ginagawa natin. Kung tayo nagtatrabaho, halimbawa, gumagawa tayo ng mga kontrata, gumagawa tayo ng
mga plano ng bahay, whatsoever, involve natin si Lord. Ilagay po natin si Lord sa lahat ng yan. Doon natin makikita yung tunay na serving at yung tunay na spiritual value. Ano pa po yung mga maling kaisipan na yung kaisipan po na kapag hindi natin nararamdaman si God, yung para bang baka hindi niya ako gusto, no? Yung minsan feeling natin na outcast tayo. Yan po. Iniisip natin na ang emotional high, no, dapat kinakailangan pag ikaw ay umaawit sa Panginoon, nandoon ka sa emotional high, no? Halimbawa, iyak tayo sa worship. Yes, okay yan, kung totoo. Pero kung minsan, Lord, paiyakin mo naman ako para mapuspos ako. Minsan, yun ang kaisipan natin. Hindi po ganun. O yung parang masyado tayong hyper, parang ganun, ang gulo, no? Again, kung yan ginagawa ng Panginoon, I'm not against that, no? Pero wag po natin yung gawin natin parang feeling kinakailangan ganito. Parang inilalagay na natin sa isipan na natin na yung pagiging hyper, no? Tandaan po natin, sabi sa atin ng 2 Corinthians 5:7. Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Yan. Ano po yun? Hindi tayo nagiging holy or hindi tayo namumuhay doon lamang sa mga nakikita. Ay, grabe ito. Grabe ito magpuri sa Panginoon. Parang puspos na puspos, no? Pero performance-based. Hindi po yun. Ano po yung realization? Tandaan po natin, ang gospel ay hindi tungkol sa atin, kundi tungkol sa Kanya. Halina po. Ulitin ko po. Ang gospel ay hindi tungkol sa atin, kundi tungkol sa Kanya. How we praise Him. Ano yung ginawa niya sa atin? Ano yung pagkilos niya sa atin? It's not about us. It's about Him. Nakakalimutan natin kung minsan na ang rest o ang pahinga na inaalok ng ating Panginoong Hesus dito sa ating talata ngayon sa Matthew 11:28 ay hindi premise sa ating gawa. Hindi po yan. Ito po ay free gift. Dahil tinapos na niya ang lahat sa krus. It is finished. Sa mga maling pananaw, mga kapatid na ating nabanggit kanina, ay nagpapakita po ng, sabi nga ay, conditional na pag-ibig. Isang mindset na salungat sa katotohanan na mahal tayo ng Diyos nung tayo makasalanan pa. Sabi nga doon sa Romans 5:8. Ngunit ipinadadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yun. Pinadama na ng Diyos, no? Yung pag-ibig na yan. Kahit tayong makasalanan pa. Ibig sabihin, wala pa tayong relasyon, di pa tayo tumatanggap sa Panginoon. Pinadama ng Panginoon Diyos. At nung tinanggap natin yun, yung spiritual na yun, no? Huwag na tayong bumalik doon sa guilt na yun. Tandaan natin yung pagmamahal na yun ang dapat na lumago. Hindi yung guilt sa buhay natin. Kaya kung minsan, kapag nag-volunteer ka sa church para lang mapatunayan na faithful ka, para ka na rin nagdala ng sarili mong pabigat. No? Kaya nga, lagi ko rin nasasabi, sa amin po sa church namin, kung hindi mo naiintindihan ang pagta-tithes, huwag mo munang gawin. Kailangan maintindihan, maunawaan mo muna. Kung hindi mo naiintindihan ang magpabautismo, huwag mo munang gawin. You need the conviction of God sa buhay mo. Nasigurado ka, Lord, ikaw ang tatanggapin ko, hindi yung reliyon. Hindi yung samahan. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, mismo, sabi niya, come to me. No? Sabi ng Panginoon, come to me. Sa Kanya ka lumapit. Hindi come to my rules. Malimit kasi, yan ang nangyayari. Come to my rules. No? Yung rule ng simbahan, yung sistema ng simbahan. Hindi.
hindi sa Panginoong Hesukristo. Bakit mahalaga ito ngayon? Marami pong mga Kristiyano ngayon ang burnout sa pagiging religious, pero hindi nakararanas ng tunay na kapahingahan. Sabi nga ng ating title ngayon, di ba? Unshackled. No? Ito po ipaalala ng freedom ng ating Panginoong Hesus. Binasag na po ng Panginoon ang chain na yan. At ito po ay hindi lang tungkol sa kaligtasan, kundi sa daily surrender ng ating mga burden sa Kanya. Bakit marami ngayon ang mga Kristiyanong walang commitment, truly commitment sa Panginoon? Because of this burden. Yung performance base. Kaya hindi nila maranasan yung tunay na commitment sa Lord. Kaya nga, magandang reflection natin dyan, no? Pag tayo ay nananalangin. Nanalangin natin sa Panginoon, Lord, tinawag mo ako na lumapit ng walang pretension. No? Ituro mo na ang tunay na pagsamba ay sa espiritu ng katotohanan. Hindi performance. Tulungan mo akong maniwala ulit sa simpleng biyaya mo. Di ba sabi doon sa John 4 verse 23? Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Amen. Yan po ang gusto ng Panginoon. Sumamba tayo sa Espiritu ng katotohanan. Kaya nga mga kapatid, dito sa ating pinag-aaralan, sa talatang ito, this is a personal invitation ng ating Panginoong Hesus na sa lahat ng pagod at masabihin natin mga nabibigatan, lalo na sa mga nababalot ng religious rituals, self-effort, o guilt na walang dala ng kapayapaan. No, sa ating pong scripture ngayon, no, dito sa Matthew 11:28, no, binibigyan din po ng ating Panginoong Hesus ang rest, kapahingahan, na ito'y spiritual refreshment at salvation. Hindi lang physical na pahinga. Ang unshackled, o sabihin nga natin, no, sa title natin ngayon, ay isang pagkakalag sa tanikala. Ano pa ba yung mga change sa buhay natin na pumipigil sa atin na maranasan yung kapahingahan ng Diyos? Tingnan natin. Yan ba yung guilt? Yan ba yung hindi natin mahanap yung kapayapaan? No? Tanda natin, mahanap lang natin ang kapayapaan kung ilalapit natin yung sarili natin sa Panginoong Jesucristo. Sabihin natin, magbasa ka ng Biblia pero wala naman sa loob mo. Hindi mo gusto talaga na wala. Hindi mo mararanasan ng kapayapaan, kapatid. Pero kung magbabasa ka ng Biblia na, Lord, nais kong isuko sa'yo ang burden nito. Ang tanika lang ito. Ano yun? Yung aking karamdaman, yung aking anxiety, depression, whatsoever. Gusto kong maranasan ka. Punuin mo ako, Panginoon, ng kaalaman na nagmumula sa'yo. Makalalaya ka, kapatid. Gagaling ka. Pagpapalain ka ng Panginoon Diyos. Bakit? Kasi siya yung nangunguna sa buhay mo. Pero riyaya naging ka rin ng kaaway. Papakita niya rin sa'yo yung, siyempre, magpapabida rin yan. No, yan o. Hindi ka pinagpapala ng Diyos. Kasi ganyan ang ginagawa. Ganyan to kasi ang gawin mo. No? For example, no? Sabi nung iba, no? Tinigil ko na yung sigarilyo, nagkasakit ako. Ano? Nanghina ako. No? Tandaan natin. No? Mga maling kaisipan na nagkataon na lamang nung tumigil ka, ay talagang nagkasakit, talagang may sakit ka na, no? No. Pero huwag nating gamitin ang mga bagay na yan na idadamay natin ng Panginoon. Tandaan po natin sa mga maling, mga walang kabuluhan, dahil tandaan po natin, Espiritu ang Diyos. At ang Diyos na Espiritu, sabi nga, ang siyang may hawak ng buhay natin.
At sa buhay natin ito, kinakailangan natin i-surrender sa original design niya. Yung design niya mabuti para sa atin, hindi para wasakin ito. Lagi natin tatandaan, ang Panginoon Diyos, He gave us a life na magkaroon tayo ng buhay na walang ng masagana, no? Not to kill, steal, and destroy. No, yan po yung gawa ng kaaway sa John 10 verse 10. Kaya nga po sa atin, napakahalaga po ng maintindihan po natin, maunawaan natin ano ang shackle na ito. Ano po ito? Ito yung mga simbolo na tayo ay lumalaya sa espiritu na o sa ating mga pananaw na katulad po ng mga legalistic, no, na reliyosong tradisyon. Ano po 'yon? Anong halimbawa po noon? Yun yung pagsunod sa mga rules para makapag-impress kay God, no? Kaya marami ngayon, even kahit sa atin sa ating pananampalatayang born again Christian, ano ho, ay nandito na nagkakaroon ng tanikala, no? Yung pagsunod sa rules para maka-impress kay God. Kailangan gawin ko ito, no? Kailangan po natin ng conviction. Kailangan po natin ng rest, no? Yung kapahingahan na sundin natin ng mga bagay na ito. Ikalawa, yung mga sakripisyong walang kabuluhan. Ano pong halimbawa nito? Yung pag-aakalang kailangang magbayad para sa grasya, no? Yung, Lord, ginagawa ko ito para sa iyo kasi ganito, ganyan. No? Tandaan natin. Ang Lord, hindi natin masusuhulan ng ganon. Kasi ang gusto ng Panginoon, mabago ka, kaya niya binibigay sa yung pagpapalang yun. Mabago yung sitwasyon mo. Mabago yung buhay mo. At ituon mo yung buhay mo sa Kanya, sa pananampalataya mo. For your faith. Hindi dahil sa mga gawa mo. Yes, nagiging resulta ito ng gawa mo kasi dahil nandun sa iyo yung conviction, nandun sa iyo yung rest ng Panginoon. Pero kung ito ay parang tila pagsunod lamang kasi as obligation na masasabi natin na kailangan kong gawin to kasi ganito yung ginawa. No? Unless parang similar to that, pero sabi nga ang truth and lies ay hairline lang ang pagitan po niyan. Kaya nga po napakahalaga na maunawaan natin ang rest na sinasabi dito ng Panginoon. Yung pagkakaroon po natin ng kapahingahan, no, na magkaroon din po tayo ng, sabi nga ay kalakasan na nagmumula sa Panginoon Diyos. Ito po yung mga awareness natin. Ano pa? Yung kondenasyon na dulot ng kasalanan. Sabi dun sa atin sa 2 Corinthians 5:17. Ano po yun? Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y mapapalitan na ng bago. Yan. Kaya nga po yan. Ito po yung napalitan na po tayo ng bago. Na sabi nga ay sa buhay natin, nakikita na natin dito, it's not about condemnation, kundi conviction. Na nagagawa na natin yung mga bagay na ito because of conviction ni Lord. Pinagagawa po kasi sa akin ito ng Panginoon. Ito yung sinasabi sa akin ng Panginoon na gawin ko. Yes, minsan, natututo tayo at dahil yan, minsan sa mga advice ng mga pastor o sa gawain sa church. Pero tandaan po natin kung bakit maraming nababurnout kasi nga hindi nila nakikita yung kapayapaan. Ang paglilinaw po natin dito ay nagpapatungkol na doon sa ating serving, dapat lagi po nating hanapin po yung kapayapaan ng Diyos na anuman yung ating tinatalaga sa atin ng Panginoon. Kasi nababurnout po yan eh. For example, sa Bible study, pag binigyan ka ng, kailangan mag-Bible study ka, pero dahil wala sa iyo yung conviction ng Panginoon, puro start lang yan, puro simula, no? Ibig sabihin, hindi siya nagpapatuloy. Walang progression, no? Hindi siya progressive. Puro simula lang, no? Walang natatapos, parang ganon. No, kasi nga po, walang conviction. No, walang conviction ng Panginoon. Nangyayari lang para lang masabi na may Bible study ako. Yan, ganito, ganyan. Nandun lang siya sa performance base. No, kaya nga po yan yung kondenasyon na dulot ng kasalanan. Bakit? Kasi nga po, nangyayari ako talagang ang dami kong struggle, no? Ang dami pang hindi pa ako nararapat, no? Yan yung minsan. That is the condemnation. Kaya makikita natin, hindi natin nakikita yung pagbabago sa buhay ng isang tao. Why? Kasi misfocus, walang kapayapaan. Wala doon yung presensya ng Diyos. Anong awareness natin na dapat po natin taglayin, no? Lagi po natin tatandaan ito
God sees our struggles. Kung tayo man ay nag-i-struggle sa pag-attend ng Bible study, sa ministry natin, nakikita yan ng Panginoon. At kaya nga siya sinabi itong talatang ito. Alam ng ating Panginoon Jesus na marami sa atin ay naghahanap ng peace sa maling lugar. Saan tayo minsan lumalapit? Sa relihiyosong gawain, sa ating effort o sa approval ng iba. Nalilimutan natin siya. Hindi natin siya inilalagay doon sa bagay natin. No? Hindi natin mahanap yung kapayapaan sa buhay natin kasi nandun tayo sa mga religious work, no? Sariling effort o sa approval ng iba. Lagi natin tatandaan, ang Diyos kasama natin. Ibibigay niya sa atin yung tamang daan. Ano pa? Rest is a gift, not a reward. Tandaan po natin, ang kapahingahang ito ay regalo ng Diyos, not a reward. No? Hindi ito nakukuha sa pagsunod sa batas o ritual. Ay, kaya ako pinagpapala ng Panginoon Diyos ay dahil sa ginawa ko yung dati, ganito, ganyan, ganon. No, hindi po ganon. No? Yes, minsan katotohanan po yun. Pero wag po natin ilihis na dahil yan sa presensya ng Diyos. Dahil ang si Kristo ay kasama natin. Dahil si Kristo nangunguna sa atin. Dahil si Kristo ang siyang nagpapatnubay sa atin sa lahat ng ating inisip, ginagawa at sinasabi. Hindi ito nakukuha sa pagsunod sa batas o ritual, kundi sa pagtanggap natin sa Panginoon Jesus bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Sabi nga doon sa Ephesians 2:8-9, no? Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Yun. Kaya nga po, sa lahat ng achievement, success, whatsoever, always praise God. Sa kagalingan, sa success, mga pinag-pray, mga answered prayer, it's not dahil pinag-pray natin sila. Yes, pinag-pray natin sila. Pero hindi yun yung dahilan. Ang dahilan nun, dahil sa Panginoong Jesucristo. Dahil sa Panginoon na siya tunay na nagbigay. Siya nagpapagaling, siya nagbibigay, siya nagpo-provide. He is the provider. Ano pa? True freedom is surrender. Kung gusto natin makalaya, suko mo sa Panginoon. Yan ang tunay na kalayaan. Hindi tayo makakalaya kung patuloy sa effort natin. At ito yung sinasabi na unshackled. Na unshackled na tayo. Break every chains. No? At ang pagiging unshackled ay nangangahulugang bitawan ang kontrol at magtiwala sa kanyang biyaya. Kaya di ba sa mga last devotions natin, di ba? Bigay natin yung control sa Panginoon. Siya ang pagmanehohin natin ang buhay natin. Bigay natin yung manubela. Ano po ang ating magagawa? No? Mas alam niya ang daan. Kumbaga sa kabisado niya yung daan, di ba? Mga kapatid, what is the call to action para sa atin? Sa kasalukuyang panahon, para sa aral natin ito, gawin po natin ito. Come to Jesus as you are. Ito po yung unang step. Ang pag-amin na we can't save ourselves. Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Kailangan natin ng Panginoon Diyos. Sabi nga sa atin ng John 6 verse 37, Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Yung pala yun, sinabi ng Panginoon Diyos, lalapit sa akin ang sinumang binigay. Tayo binigay ng Diyos sa ating Panginoon Jesucristo. At wala siyang tatanggihan sa atin. Kaya nga kung tayo man ay nag-struggle, tayo man may karamdaman, ano man ang iyong sitwasyon ngayon, kapatid. Masaya ka man, malungkot,
nabibigatan, lumapit tayo sa Kanya. Come to Jesus as you are. Minsan na hindi po ako makalapit sa Panginoon. Bakit? May nagawa akong kasalanan kanina. Ay gagawa pa ako ng kasalanan mamaya. Tandaan po natin, we need to come to Jesus. Kalawa, exchange your burden for His yoke. O iwan po natin ang mga fake na seguridad natin, no? Yung mga fake security. Ay, ako'y tumanggap na sa Panginoon. Okay lang magkasala ako. That is fake security. Tandaan natin, we cannot abuse the grace. Again, hindi natin maiwasang magkasala. Pero huwag nating gawing excuse ang magkasala. Magkaiba po yun. Pag tayo nagkasala, lumapit tayo sa Panginoon. Hindi yung, ay, patatawarin naman ako ng Panginoon Diyos, okay lang na magkasala ako. That is wrong mindset. Isa pa sa mga fake security, halimbawa nito, yung mga religious titles. No, ako po ay deacon ng church, ako po ay pastor ng church. At yung mga rituals, ako na may uma-attend every Sunday, may Bible study ako, everyday ako nagdi-devotion. Okay lang na magkasala. And that's fake security. Tandaan po natin, kailangan po nating tanggapin ang kanyang madaling pasanin nito. The yoke. Sabi nga doon sa verse 30, talon tayo. Matthew 11 verse 30. Verse 30. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Pag ating surrender yan natin kay Lord, makikita natin paano nangyari yun. Yung nagiging sagot natin minsan. Yung nasa-surprise ba tayo? Hindi ako makapaniwala. Paano ginawa ng Panginoon Diyos yun? Why? Kasi binigay natin sa kanila. Kaya nga when we hear na pag-pray niyo po ako, yan po yun. No? You give it to God. No? Kaya nga, bakit po napakahalaga na unahin natin ang pananalangin? Hindi nagiging last resource natin siya o resources natin Panginoon. Minsan kasi ginagawa nating last resource. Ipanalangin mo na lang sa Panginoon. Mali eh. Dapat iuna natin ang Panginoon. No? Why? Kasi kung nandun ang Panginoon, nandun ang provision ng Panginoon, makikita mo yung bawat pagkilos mo. Kasi mapapansin mo na pag ikaw ay may tiwala sa Panginoon, di ba, mararamdaman mo, parang payapa yung isipan mo, payapa yung ano. Makikita mo, naka-align lahat. No? Kahit yung mga tao na parang, misa akala mo dragon nakausap, biglang ano yan, biglang magkakaroon yan ng kapayapaan. No? Bakit? Kasi nandun yung presensya ng Diyos. When the presence of God is there, there is peace. Lagi po natin tatandaan yan. Pag ang presensya ng Diyos lagi nandun, hindi pwedeng hindi maayos yan. No? Ikatlo, dahil nandun na rin naman tayo, yun yung gawin natin, ikatlong call to action natin. Live in daily dependence. Mag-pray po tayo lagi sa Panginoon na Lord, tulungan mo akong magtiwala sa iyo araw-araw. Hindi sa sarili kong gawa. Mamuhay tayo na nakadepende sa ating Panginoon Diyos. Hindi naman tayo magdidepende na wala na tayong gagawin. Tandaan po natin, kailangan nating kumilos at makita natin yung Panginoon. At huwag natin sisihin yung ating mga maling gawa kung tayo ay nag-pray na parang mali ito Parang mali yung aking hindi ako dininig ng Panginoon. That's wrong. Hindi po tayo makakalaya. That is a chain. No? Tandaan po natin sa lahat ng ginagawa natin, ang Diyos ay nagpapatnubay sa atin. At kung nagsasabi siya sa atin, huwag natin yan gawin, sundin natin siya. Misa kasi tigas ulo tayo. Sinasabi na ng Panginoon, huwag mong gawin yan. No? Huwag mong masyadong i-burden yung sarili mo. No? Kasi marami dyan nagkakaroon ng stress and anxiety, depression, lalo na sa mga kabataan ngayon. Because of a lack of the presence of God. I want to be honest. Kasi nga, kulang na tayo doon sa panahon sa Panginoon. Kasi nga, nagiging complacency na natin
at nagiging tradisyon na natin ay tumanggap na naman ako sa Panginoon, hindi ko na mararanasan ito. Na kaya pag ang mga kabataan dumating sa punto na masasabi nating konting struggle, wala na, mukmuk na sa isang tabi. Na bakit? Kasi nga hindi nila kayang tanggapin. At nalilimutan nilang hindi naman sila iiwan ng Diyos at pababayaan. Na nagkakaroon sila ng tanikala sa buhay nila. Again, hindi man tayo robot na hindi na tayo nakakaramdam. Pero yung dependency natin sa Panginoon, yun dapat. Doon tayo nagiging matatag. At ito po yung kailangan nating i-share. Nakatulad ng ginagawa natin. Share this freedom. Ibahagi natin ang kalayaang ito. Ipaalam natin sa iba na ang totoong kapayapaan ay hindi sa reliyon, kundi sa personal na relasyon sa ating Panginoon Kristo. At doon lamang tayo makakalaya. Doon lang tayo magkakaroon ng kalakasan. Anong halimbawa nito? Kung feeling mo na stuck ka sa cycle na pagdadasal, ng paulit-ulit, para lang maging okay kaya sa ating Panginoon Diyos, tandaan mo, si Jesus mismo ang nag-aanyaya sa iyo na magpahinga sa Kanya. Di ba? Ito sa ating talata. Lumapit ka sa akin. Hindi kailangan ng ating Panginoon Jesus ng performance mo. Ang gusto niya, ang puso mo, your heart. Sabi nga sa Bible, di ba? Refreshing your souls with salvation. So, wag mo nang patagalin. No? Let go and let God. Magpatuloy tayo at hayaan natin ang Panginoon Diyos. Panginoon Diyos ang kumilos sa atin. Kaya nga mga kapatid, dito sa ating pagtatapos, dito po sa ating mensahe ating Panginoon Jesus sa Matthew 11:28. Ay, ito po ay isang, sabi nga ay maganda nating paalala sa ating sarili. Ito po ay hindi isang magandang quote lamang, kundi ito ay isang revolution. Revolution in our life na dapat umapaw sa buhay natin. Sinabi nating revolution, nandyan yung ating masidhing damdamin. Nandiyan yung ating pag-uumapaw na makuha natin. Pagsusumigaw natin sa ating puso. Pagsusumigaw natin sa ating mga damdamin na dapat si Jesus ang manguna sa buhay natin. Isang pag-aaklas, laban, no, sa lahat ng nakagapos nating maling paniniwala. Na ang relasyon natin kay God ay nakadepende sa hustle, sa performance, o sa pagiging religious enough. Sa halip, mga kapatid, anyayahan natin ang Panginoon Diyos. At tanggapin natin ang kanyang paanyaya. Sabi nga, di ba? Come to me, sabi ng Panginoon Kristo. Hindi come to my religion. Hindi come to my rules. Hindi come to your own efforts. Sabi ng Panginoon Diyos, come to me. Sa Kanya. Come to me, sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga po, ang shackle na ito, ay sabi nga po, ito po yung kapahingahan na hindi nangangahulugang wala tayong problema sa buhay. Pero ibig sabihin po nito, hindi natin kailangang magpanggap. Hindi natin kailangang magpakabigat sa sariling mga tanong gaya ng, ano ba itong mga tanong nito? Sapat ba ang quiet time ko? No? Matatanggap ba ako ni Lord kahit na madalas akong mag-struggle? Yan yung mga humaharang sa atin, mga tanikala. Bakit yung iba parang mas blessed kaysa sa akin? Yan yung mga tanikala. Tandaan natin, lahat tayo ay mahal ng Diyos. At lahat tayo pagpapalain ng Panginoon Diyos. At hindi dapat natin ilagay sa isipan natin ang mga bagay nito. Yan yung mga tanikala sa kaisipan natin. Na hindi lang dapat nating iwasan, kundi dapat nating burahin sa isipan natin. Tandaan po natin, sa lahat ng struggle natin, sa lahat ng ating nararanasan, ang ating Panginoong Hesus mismo ang sasagot ng lahat ng ito. Kaya nga, the more we draw near to Him, o sabihin natin, paano ba ito sa Tagalog? Sa pamamagitan ng patuloy nating lapit sa Kanya, pagbabasa natin ng Biblia,
pag-attend natin ng mga Bible study, mga devotion na katulad nito, ay doon natin makikita ang sagot. Sa ating Panginoong Jesucristo, pwede tayong humingi ng malalim na at pwede nating sabihin, Lord, pagod na ako. Ikaw na ang bahala. Pwede nating sabihin sa Kanya. Kung minsan wala na tayong ibang maisip, Lord, ano ba talagang gagawin ko? Rinding-rindi ka na. Lord, paano ba? Lord, your will be done. Dahil ang rest na ito ay hindi passive. Active itong pagtitiwala sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Mga bagay na hindi natin nakikita at mga bagay na nakikita natin. Siya lahat ang pinagmulan nito. At kaya niyang ayusin. At meron siyang kapangyarihan na ayusin ang ating mga buhay kahit sa gitna ng mga chaos na ito. Kaya sa mga nabibigatan pa rin sa guilt, takot, fear, anxiety, o sabihin natin yung pagkukumpara, break the chain today. Basagin po natin yan. Yan, tanika lang yan. Kung nagpe-perform, o yung sabihin natin kung performer ka lang o para ma-validate, kung nagpe-perform ka lang na para ma-validate yung mga ginagawa mo, gusto mo lang mag-perform, tigil mo na. Huwag mong gawin. Bakit? Mas mahalaga yung presensya ng Diyos sa lahat ng ginagawa mo. Ginagawa mo yan dahil sa presensya ng Diyos. Pinagagawa ito sa akin ng Panginoon. Kaysa sabihin natin, ay, para ako ipagpalain ng Panginoon Diyos, gagawin ko to. That is wrong. Kung tayo ay nagtatrabaho, sabihin natin, halimbawa, nag-o-overtime ka para sa approval ni God. Alalahanin po natin. Nasabi ng Panginoon, 2,000 years ago, John 19 verse 30. Kaya punta na natin. John 19 verse 30. 30. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Yun. Imagine ninyo, 2,000 years ago, after the sour wine, no, sabi ng Panginoon Diyos, Tete lestai, it is finished. Sino nagsabi nun? Ang Panginoon Jesucristo. Sino ang tumapos? Ang Panginoon Jesucristo. Kaya kung hindi natin kayang ibigay sa Kanya, hindi natin makukuha ang kapayapaan. Pero kung ibibigay natin sa Kanya, tetelestai, it is finished. Kaya nga kung nagpapanggap kang okay, tumigil ka. Bakit? Si Jesus ay pumunta hindi para sa mga holy enough, kundi sa mga weary enough na magsasabing, I need you. I need you, Jesus. I need Jesus. Why? Because it is finished. Because Jesus is our peace. Dahil sa Kanya may victory. Dahil sa Kanya may susi. Dahil sa Kanya mararanasan natin yung proteksyon na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Pera, salapi, oras, whatsoever. Only Jesus Christ can give it. Kaya nga mga kapatid, ang pagyakap sa divine rest ay hindi one-time decision. It's a daily surrender. Everyday surrender ka, Panginoon. Lord, your will be done. Mamaya papanalangin natin yan. Lagi natin, di ba pansin natin, sa ating patuloy na pananalangin, no? Lord, ikaw po masunod. Kaya nga po yung ating devotion, daily po. Bakit? Kasi we need Him. I need you. Kaya yung ating God's morning, it means I need you, Jesus. Kaya nga po sabi sa atin ng Psalm 60 verse 19, 68 verse 19. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas. Dinadala araw-araw ang
pasanin nating hawak. So, Sela, sabi nga po doon, no, sa aklat na ating si Haring David. Praise be to the Lord, to our God, our Savior, who daily bears our burdens. Araw-araw po niyang pinapasan. Pero tayo ba? Araw-araw nating binibigay sa Kanya? Bakit kailangan nating araw-araw ibigay sa Kanya? He says in Psalm 68:19, praise be to the Lord, to our God, our Savior, who daily bears our burden. Na siyang araw-araw na pumapasaan ng ating mga pasaning ito. Tandaan po natin, hindi niya tayo binibigyan ng weekly planner ng biyaya, kundi daily niya itong pinapakain ng sariwang habang. Kaya nga yung ating patuloy na pag-devotion, gawin nating daily habit natin. Kailan ka magsisimula? Bukas? Mga kapatid, magsimula ka na ngayon. Nakakapagod Kaya kailangan mong magpahinga. Huminga at hayaan mong ang ating Panginoong Hesus ang magdala ng lahat. Hindi ka niya ipapahiya. We need Jesus. Sabi nga sa atin ng 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Purihin natin Panginoon Diyos at amen ako dyan, mga kapatid. Sa biyaya natin Panginoon Diyos, nais naman nating ibigay ang bahaging ito para sa reflection ng aking partner. Ito na po siya. God's morning mga kapatid. Pakaganda po nitong ating pag-aralan sapagkat sabi nga po ng Panginoon, tayo ay lumapit sa Kanya sa ating mga nabibigatan at kung tayo'y nahihirapan at nabibigat ang lubha sa ating pasanin, tayo ibibigyan niya ng kapahingahan. Sapagkat ang Panginoon po ang ating pahinga talaga. Huwag po tayong matakot sa ating mga pagkakamali. Kung tayo'y nagkamali, huwag po nating sabihin na tayo hindi karapat-dapat sa Panginoon. Mas lalo po tayong lumapit sa ating Panginoon. Sapagkat ang Panginoon po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Siya din po ang nagbibigay sa atin ng kahinahunan. Ganon din po kung tayo ay nagkakamali, mas nagiging better person tayo doon sa ating mga pagkakamali. Basta ipagkatiwala natin sa Panginoon, isurrender natin sa Panginoon, at humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Itutuwid niya yung ating mga pagkakamali. Bigyan po natin ng halimbawa, di po ba ang gatas kapag napanis, nagiging yogurt siya? Mas mahal po ang yogurt kaysa sa gatas. Ganun din po kung ang yogurt ay masisira, siya ay magiging cheese, magiging keso. Mas mahal po ang cheese kaysa sa yogurt. Mas mahal ang value or kaya po kung tayo ay nagkakamali, huwag po tayong matakot sapagkat nire-redirection tayo ng Panginoon na hindi tayo gatas lang. Mas higit tayo sa gatas doon sa kagaya ng yogurt, mas mahal ang value noon. Yun namang yogurt, pag nasira siya, mas mahal naman ang value ng cheese. Kaya ganun din po tayo sa Panginoon kung tayo ay nagkakamali. Mas mahal tayo ng Panginoon kaysa sa ating mga pagkakamali. Kaya wag po tayong manghinawang humingi sa ating Panginoon ng kapatawaran sa ating mga pagkakamali sapagkat doon po sa ating mga pagkakamali, doon po tayo nagiging better person ng ating sarili. Spiritual transformation. Ganon din po sa isa pa pong halimbawa dyan yung grapes. Kapag nasira ang grapes, di po ba nagiging wine siya? Pasas muna. Ay, wine pa. Wine. Then, mas mahal po ang value ng wine kesa sa grape juice. Ganon din po tayo sa Panginoon. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Kaya, yung mga pagkakamali natin, iwanan natin, hingi tayong kapatawaran sa Panginoon at uhubugin niya tayo sa magandang better person ng ating personality. Mabibigyan po tayo ng transformation kung yung mga pagkakamali natin
ay ating didibdibin, hindi po natin makikita yung redirection or yung binibigay sa atin ng Panginoon na pagkakataon upang tayo ay mas lumago. Kaya lagi po nating isabuhay ang pagsama sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga panalangin, pagbabasa ng Biblia at itong mga ginagawa natin ito po ang paglalapit natin sa ating Panginoon. Dito po tayo nakakapagpahinga sapagkat ang Panginoon po ang ating pahinga. Napakagulo na po ng buhay, napakagulo na po ng mundo. Lahat na lang po may mga opinyon na hindi naman mga karapat-dapat, pero sa Panginoon po, hindi po tayo huhusgahan. Kahit ano pa mang kasalanan natin, basta isurrender natin sa Panginoon, humingi tayo ng kapatawaran ng buong puso at buong puso niya tayong patatawarin. Mas higit po tayo sa ating mga kasalanan. So, yun lamang po, patuloy po tayong manahan sa presensya ng ating Panginoon sapagkat ang Panginoon po ang ating pahinga. Salamat po. Amen. Praise God. Isang napakagandang analogy. Gatas, naging yogurt, naging cheese. Grapes, naging pasas, naging wine. Wala naman pasas. Okay. Sa buhay nga natin, nakita natin yung physical and spiritual transformation sa buhay natin. At purihin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. At nais ko naman tayo dumakok doon sa ating mga kapatid online. Batiin na natin ang mga angkan. Pinangunahan po tayo mula po sa angkan dyan sa lugar ng Pampanga ni Ate Cindy Mercado. God morning everyone. Yan sa lugar ng Pampanga. Yan, kasama natin. At sinugundahan po tayo mula po sa angkan ng Nonoso. At pinangunahan po yan dito sa San Pablo City. Ni Ate Nela. At sinundan po yan mula po sa lugar ng Liliw ng Arocena family, ang kanang Arocena, si Nanay Edna, yan, kasama rin po natin. At syempre, ang kan po ng Andal Artillaga dito sa San Pablo City, kasama po natin si Pastora Pe, ayan, enjoy, sa vacation ng family, yan. At patuloy lang tayong sabi nga, enjoy natin yung ating first ministry, yung ating family. At kasama rin natin siyempre ang aking kapatid. Magkaiba man kami ng nanay, pero kapatid ko ito, si Brother Ian, aming gitarista. Yan. At ang aming soon-to-be worship leader yan. Kasi talagang pinagpala rin ang boses ng aking kapatid na ito. Kaya kapatid ko gagaling ang tiri. Joke lang. Isang magandang araw sa iyo kapatid. At mula po sa angkan ng Artillaga at kanyang buong pamilya. Sama natin si Brother Ian. Yan, si Ian Artillaga. At yan, good morning. Okay. At syempre, yan ang kanyang totoong nanay, si Ate Marta, mula po sa Bulaking Chaong, yan po sa church natin yan. Ay kasama po natin ang biological mother ng aking kapatid na si Ian, si Ate Marta, Artillaga, kasama rin natin. At syempre, sinugundahan naman dito sa lugar ng Villa Escudero. Kasama naman po natin si Nay Winnie, ang angkan ng Dalangin at Patual family yan sa lugar na yan. At syempre, ang pinagmulan ng aking lahi, yan, ang aking nanay na maganda. At batiin ko na rin ang Getgano. Bakit? Anong sakit na mama? Pagaling, aking magandang nanay. So, at ang aking yan. Siyempre, ang ating kapatid na mula sa Pila, Laguna, kasama rin natin si Sister Alma Tatel at ang kanyang buong angkan, At ganoon din sa lugar ng Bacolod City, mula po sa angkan ng Pios, kasama rin po natin ang Kuya George, At ganoon din yan, sino pa? Yan, ito prayer request. Ayan, kay Pastora Belma. Okay, kasama po natin yan mamaya. Yan. At syempre, ang kanang aming lahi rin, kasama rin natin aking pinsan, aking kasin, aming mabait na mamang Day, ay
Yan, kasama natin si Ate Lilibet Chua dyan sa Cotabato City. Yan. Batiin natin ang Getkano Chua, no? Ang kanang Getkano Chua, kasama po ako dyan. Yan. Yan, sabi nga ng aking nanay, salamat Panginoon sa lahat ng pagpapala na ipinaparanas mo sa amin sa pag-iingat mo sa aming lahat. Amen. So yan. Okay. Kasama rin natin siyempre, no? Parang hindi pa natutulog ang kapatid namin ito, kasi kasama rin namin sa Bible study ito sa lugar po ng Dubai, sa Dubai, si Sister Maripe Patual, kasama rin natin, ating kapatid na yan, no? Kasama rin namin yung kagabi at tinalakay namin yung huling bahagi ng Timothy, no? Sa 2 Timothy chapter 4. At sa sunod na po kami. Yan. At mamaya pala may Bible study ulit kami. Isang paanyaya na rin po. At syempre kasama rin natin mula sa balik tayo dito sa San Pablo sa lugar ng Concepcion, Carmelite. Ay kasama natin mula po sa angkan ng Azucena Tanyo. Pinangunahan po tayo ni Ate Carmeline, si Ate Len. Yan. Sa mapagpalang umaga. At batiin na rin kaagad natin si Julene at si Kulot, no? At si Pau, no? Yan. Batiin na natin agad, no? Ang magagandang mga kiddos. Yan. Okay. Sabi nga rin po ni Edna, be always reminded to rest in the divine presence of the Lord. Amen. Yan, syempre, kasama rin po natin ang aking Kuya Chris, no, Artiliaga dyan sa Bulaking Chao, at batiin na rin natin ang buong pamilya ng Silang Artiliaga. Yan. That's all. Okay, mga kapatid, dahil dyan, pinabati ko rin po sa bandang huli ang pamilya siyempre ng aking asawa, ang Castillo Mandigma family. At tayo po'y manalangin. Let's all pray. O manaming Diyos na makapangyarihan, lubos po kami nagpapasalamat sa kabutihan at yung pagtuturo sa amin. We acknowledge again, Lord, na ikaw ang banal na espiritu na siyang nagtuturo sa amin, naggagabay sa amin sa mga aral na aming patuloy na natutunan sa araw-araw. Patunay na ikaw ang Diyos na nagbibigay, Panginoon, at patuloy na nagkakaloob sa amin ng knowledge and wisdom, understanding, Lord, sa aming buhay. Kaya salamat, Panginoon, sa lahat ng ito at sa patuloy naming pananampalataya, patuloy naming pamumuhay sa mundong ito, Panginoon. Lord, break every chain, unshackle, Lord. And Lord, salamat, Panginoon, for allowing us, Lord, na mapakinggan ang divine rest na ito. Lord, hayaan mo, Panginoon, ang bawat isa ay yumakap sa iyong kapayapaang ito. Patuloy naming pinasasalamatan na sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala. Ang lahat nito ay magbigay sa amin ng karunungan. To our mind, soul, and spirit, O Lord, sa aming buhay, Panginoon, to our body, soul, and spirit na ito, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang mamayani sa aming buhay. Maharanasan namin ang kapayapaan, ang pag-ibig, Panginoon, na iyong taglay sa amin. At patuloy din namin idinadalangin, Panginoon, na sa iyong kabutihan, Panginoon. Naniniwala po kami na sa iyong latay, ang lahat ng may karamdaman ay pinagaling mo na. And we speak also sa lahat ng may karamdaman, Panginoon, sa mga nakikinig at mga makikinig pa lang, Panginoon. Lord, we speak blessing, O Lord, sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, O Lord, at patuloy na pagpapala. At dinadalangin namin, especially, Panginoon, sa kagalingan ito. Una, ang aking asawa, Panginoon, na may karamdaman, at ang aking ina, Panginoon, na si Corazon Mercado, Panginoon, at ganun din si Pastora Belma, si Kuya Chris, si Chakinay, O Lord, si Corazon Madriaga, O Lord, at ang lahat ng may karamdaman, Panginoon. Kami po ay naniniwala, nagtitiwala, Panginoon, na sa iyong kabutihan, Panginoon, na sa iyong kapasyahan, Panginoon, Lord, higit na nalalaman mo ang nararapat. Kaya ito po, Panginoon, ay tinatagubili namin sa iyo, Panginoon. Masunod ang iyong kalooban. Patuloy namin idinadalangin, Panginoon, sa lahat ng mga kapatid namin na hindi lang sa karamdaman, kundi struggle in life, Lord.
about provision, sa kanilang nararamdaman, Panginoon, about comfort. O Lord, we pray for them, Lord. Salamat, Panginoon. Patuloy mo po kaming pagkalooban, Panginoon, ng kalakasan ito. The spiritual, Lord, ng kapayapaan ito na katulad na ibinibigay mo, Panginoon, to give it to you, Lord. Everything we have, Lord. We need rest again, Lord. Salamat, Panginoon, sa kapahingahan to. At kami naniniwala, Panginoon, na ikaw lamang ang kapahingahan na magbibigay sa amin, Panginoon, ng direksyon sa aming pamumuhay nito. Sa lahat ng aming gagawin, we thank you for your divine protection, divine provision, at divine knowledge and wisdom, Panginoon, and understanding sa lahat ng sitwasyon namin na aming, Panginoon, nararanasan. We believe, Lord, na we need you. We need you sa lahat ng bagay na ito, sa isip, sa salita at gawa. At kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa patnubay ng Banal na Espiritu. Allow us, O Lord, to experience, O Lord, ang grasyang ito na nagmumula sa iyo, ang rest. Salamat, Panginoon, and this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.